Sa pagkakataong iyon, napagtanto niya ang kahalagahan ng natanggap niyang titulo, kaya't pinili niyang itago ito, isinet ito bilang pribado upang walang ibang manlalaro o nilalang ang makakita nito. Inaasahan niyang may mga manlalarong matatapos na rin ang misyon, kaya't iniangat niya ang kanyang mga kamay, nais malaman ang lagay ng mga ito. Napaisip siya kay Yongmin, at habang iniikot ang paningin, nakaramdam siya ng ginhawa nang makitang buhay pa ito, at nakaligtas sa matinding pagsubok. Tantiya ni Black Sky na makakaligtas din si Yongmin sa round na ito. Ilang sandali pa, nagsimulang magliwanag ang buong paligid sa ginintuang liwanag. Nakangising mapanukso ang anghel habang pinagmamasdan ang labanan, at napagtanto niya kung bakit tila nakakabagot na ang tanawin, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga goblin dahil marami ng manlalaro ang nakapatay ng tig-100, kaya't nawala na ang kasabikan ng pakikipaglaban sa dambuhalang hukbo. Umiling siya at humingi ng paumanhin, sinabing ibabalik niya ang saya. Ang kanyang mapangutyang tono ay naghatid ng kilabot sa mga natitirang buhay na manlalaro na alam ang kahulugan nito. Samantala, napansin ng mga manlalaro na naglalaho na ang mga katawan ng mga nasawi. Nag-alala sila sa kahulugan nito, lalo na nang muling lumiwanag ang kapaligiran. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi nagdala ng pag-asa kundi ng pangamba. Isang bagong alon ng mga goblin ang muling lumitaw, sabay-sabay na sumugod patungo sa mga pagod at nanghihinang mga manlalaro. Nakaukit sa kanilang mga mukha ang takot habang hinarap nila ang panibagong banta. Sa kanyang baliw na anyo, masayang inanunsyo ng anghel na nagdagdag siya ng 50,000 goblin upang mapanatili ang piging. Walang ibang pagpipilian ang mga manlalaro kundi labanan muli. Mula sa isang tahimik na kapatagan, muling lumubog sa kaguluhan ang buong paligid. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niya ang kahalagahan ng natanggap niyang titulo, kaya't pinili niyang itago ito, isinet ito bilang pribado upang walang ibang manlalaro o nilalang ang makakita nito. Inaasahan niyang may mga manlalarong matatapos na rin ang misyon, kaya't iniangat niya ang kanyang mga kamay, nais malaman ang lagay ng mga ito. Napaisip siya kay Yongmin, at habang iniikot ang paningin, nakaramdam siya ng ginhawa nang makitang buhay pa ito, at nakaligtas sa matinding pagsubok. Tantiya ni Black Sky na makakaligtas din si Yongmin sa round na ito. Ilang sandali pa, nagsimulang magliwanag ang buong paligid sa ginintuang liwanag. Nakangising mapanukso ang anghel habang pinagmamasdan ang labanan, at napagtanto niya kung bakit tila nakakabagot na ang tanawin, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga goblin dahil marami ng manlalaro ang nakapatay ng tig-100, kaya't nawala na ang kasabikan ng pakikipaglaban sa dambuhalang hukbo. Umiling siya at humingi ng paumanhin, sinabing ibabalik niya ang saya. Ang kanyang mapangutyang tono ay naghatid ng kilabot sa mga natitirang buhay na manlalaro na alam ang kahulugan nito. Samantala, napansin ng mga manlalaro na naglalaho na ang mga katawan ng mga nasawi. Nag-alala sila sa kahulugan nito, lalo na nang muling lumiwanag ang kapaligiran. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi nagdala ng pag-asa kundi ng pangamba. Isang bagong alon ng mga goblin ang muling lumitaw, sabay-sabay na sumugod patungo sa mga pagod at nanghihinang mga manlalaro. Nakaukit sa kanilang mga mukha ang takot habang hinarap nila ang panibagong banta. Sa kanyang baliw na anyo, masayang inanunsyo ng anghel na nagdagdag siya ng 50,000 goblin upang mapanatili ang piging. Walang ibang pagpipilian ang mga manlalaro kundi labanan muli. Mula sa isang tahimik na kapatagan, muling lumubog sa kaguluhan ang buong paligid. Na magagamit niya kapag umabot na siya sa level 10. Habang tinatanggap ang ginto, napansin niyang umiiwas na sa kanyang tingin ang karamihan eksaktong tulad ng gusto niya. Layunin niyang makilala bilang pinakamalakas at nagtagumpay siya. Sa isang nagtatakang tinig, sinabi ng anghel na hindi niya inaasahang ang pinakamagaling na manlalaro ay nasa kanyang sariling domain. Lumapit siya kay Black Sky at tinanong kung paano siya naging ganoon kalakas kung may natanggap ba siyang pambihirang rune. Ngunit agad siyang natauhan at hindi na ipinagpatuloy ang tanong. Napangiti si Black Sky at nagbiro na pwede naman niyang tingnan ang kanyang status window para makita ang rune. Nagkunwaring kalmado ang anghel at sinabing nakikita niya yon, ngunit alam ni Black Sky na nagkukunwari lang siya. Lumapit pa si Black Sky at nagbigay ng isang mapangahas na hiling. Lalong naging hindi panatag ang anghel, hindi alam kung paano siya pakikitunguhan. Hindi niya alam na ang kaharap niya ay isang taong ilang beses nang nabuhay sa eksaktong eksenang ito. Sa kalmadong tinig, sinabi ni Black Sky na hindi siya kontento sa gantimpalang natanggap niya at tinawag niyang kuripot ang anghel. Nabigla ang mga tao paanong may lakas ng loob ang isang mortal na magsabi ng ganoon.
Umusok ang ilong ng anghel sa galit at tinanong kung ano ang karapatan niyang humingi pa. Ngunit hindi na tinag si Black Sket at inulit lamang ang kanyang hiling. Sa paninindigang iyon, napatigil ang lahat na pagtanto nilang hindi ordinaryong manlalaro ang kaharap nila. Habang nagkakatitigan sila, unti-unting nadama ng lahat ang tensyon. Nagtaka ang anghel kung dahil ba sa tagumpay niya ay naging mapagmataas ang tao. Hindi niya matanggap na may taong maglalakas loob humarap sa kanya at humiling pa. Itinaas niya ang kanyang kamay upang patayin sana si Black Sket, pero naalala niyang nagamit na niya ang kapangyarihang iyon at hindi na niya ito mapapatay. Sa halip, naisip niya ang ibang paraan. Inulit niya ang hinihingi nito at marahang lumapit. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba siya mula sa langit upang lumakad sa lupa. Ipinahiwatig niyang sa normal na kalagayan, tatanggihan niya yon, pero baka isaalang-alang niya kung sila'y mag-uusap ng pribado. Habang lumalayo sila sa iba, may ilan sa mga manlalaro ang humanga sa tapang ni Black Sket. Isa na rito si Yongmin na tiningnan siya na tila hindi maintindihan ang nararamdaman. Napansin ni Black Sket ang tingin nito at tinapunan din siya ng tingin bago ngumiti ng bahagya. Naglakad silang dalawa patungo sa kakahuyan hanggang sa sila'y malayo na sa paningin ng iba. Napuno ng inis ang anghel at inutusan si Black Sket na lumapit pa. Sa loob-loob niya, iniisip niyang dapat turuan ng leksyon ang mga taong sakim at walang pakundangan. Naniniwala siyang hindi dapat humihingi ng sobra ang tao. Dinala niya si Black Sket sa isang tagong lugar sa likod ng malaking bato, isang espasyong hindi sinusubaybayan ng sistema. Doon niya isa sa katuparan ang tunay na layunin na patayin siya. Alam niyang may magiging kapalit ito kung sakaling madiskubre ng mga nakakataas, pero ang inis niya sa taong ito ay higit pa sa takot. Pinagplanuhan niya ito ng maayos, walang testigo, walang ebidensya. Isa itong perpektong plano. Habang nakangiting malisyoso ang anghel, ininsulto niya si Black Sket sa isip, sinabing dapat sana'y natahimik na lang ito. Humarap siya rito at tinanong kung anong gantimpala ba talaga ang gusto niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang mabilis na kamao ang tumama sa kanyang mukha. Tumama ang suntok ng malakas. Sa isang iglap, ang tinatawag na banal na nilalang ay naging isang bagay na mas mababa. Dumilim ang kanyang ekspresyon habang napagtanto niyang hindi siya ganoon ka-invincible gaya ng inaakala niya.